Magandang gabi po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Blessed afternoon naman po dito sa aming mga kapatid sa UK. Kayo po ay iniimbitahan namin sa gawain sa araw na ito. Tayo po ay makinig ng mabuting balita ng Panginoon at salamat po sa magandang panahon at magandang araw. Can I invite Sister Shirley po for the opening prayer? Diyos amang makapangyarihan, papurit karangalang aking ibinabalik sa iyo, Panginoon. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, sa hapong ito. At itinataas po namin ang aming gawain ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami po, Panginoon, sa iyong mga biyayang ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patawarin po kami, Panginoon. Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon, itinataas ko po ang aming gawain ito, ang Church of God in Christ Jesus. Ang lahat ng bumubuo, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. 10 ng aming pamilya, Panginoon, ang mga kapatiran namin, mayroong mga na silang kumikilos sa gawain ito, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang buo naming pamilya, saan po sila naroroon, Panginoon. Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, taos puso po kami nagpapasalamat, Panginoon. At kami po, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, ay binibigyan mo po kami, Panginoon, ng kaalaman ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Itinataas namin po, Panginoon, ang mga kapatiran naming nagkakaroon ng mga gawain, Panginoon, tulad ng aming mga awit, ang aming mag-IT, ang lahat ng mga gumaganap sa gawain ito, Panginoon. Basbasan mo po kami, Panginoon, at turuan mo po kami, Panginoon, ng tunay na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Itinataas po namin ang buong mundo, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga nagdaranas ngayon, Panginoon, at alam mo po yun, Panginoon. Patuloy mo po kaming basbasan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. At igawad mo po, Panginoon, ang iyong makapangyarihan, Panginoon. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon. Ang mga naghihikahos sa buhay, Panginoon. Ang mga nasasalanta, Panginoon. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng iyong banal na kapangyarihan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Naway kami makaakay pa, Panginoon, ng mga taong na nais silang lumapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming mga dalangin, Panginoon, at marami pong salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead
Psalm 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Mga kapatid, let's sing Seek Ye first. First the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah. I said it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, iimbitahan ko po si Sister Merly para sa kanyang inspirational talk. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa aming mga taga-subaybay. Ang aking pong ipapahayag ay mula kay San Lucas 24, verse 35 to 48. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatiin ito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang manawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo
at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanilang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Karaniwang realidad sa buhay ng maraming tao ang kaguluhan ng isip dahil sa kakulangan ng kaalaman sa kahulugan ng mga nangyayari sa ating buhay, lalo't higit kung ang nangyayari ay mga mabigat na pagsubok at pasanin sa buhay. Hindi nila maunawaan kung bakit ang tanging makapagbibigay sa kanila ng liwanag at pag-asa sa buhay ay pinatay na lang ng biglaan sa krus. Binuksan niya ang kanilang pang-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan tungkol sa kanya. Pinagkalooban ang mga apostolang kakaiba at katangi-tanging pangunawa. Hindi ito bunga ng kanilang pagsasaliksik, pag-aaral o pag-iisip sa kahulugan ng buhay. Naging bukas lang ang kanilang puso sa liwanag na pinagkaloob sa kanila ni Jesus. Ganito rin sana ang mangyari sa atin. Hayaan nating maliwanagan tayo ni Kristong muling nabuhay at ang mga krus at pasanin natin sa buhay. Huwag tayong mag-alinlangan sa kabutihan at karunungan ng Diyos. Kung tayo ay naniniwala at nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, anuman ang ating kakaharapin na pagsubok o pasanin sa buhay, ipaubaya natin sa Diyos lahat ng ating mga alalahanin, suliranin, pinagkakaabalan sa buhay ay ating ipaubaya sa Kanya dahil alam ng Diyos, alam niya ang nararamdaman natin dahil siya rin ay nasasaktan. Ang lahat ng ating mga lahat ng anuman ating pinagdaanan, isang araw may gagamitin ang Diyos na tao o bagay upang ito ay malunasan. Kaya tayo ay magtiwala tayo sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kahulugan, kundi magbubunga rin ng tagumpay at kaluwalhatian. Amen. Ngayon po naman ay atin pong tawagin si Brother Albert para sa ating Word of God for this week. Magandang araw po mga kapatid. Magandang umaga sa mga kapatid natin sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga kapatiran sa UK. At doon sa mga taong makakatunghay ng ating banal na gawain, ng Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat. Sa banal na kasulatan ay malinaw pong nakasulat dito na kuminsan kapag ang isang tao ay nagnanais na o di kaya ay may posibilidad na makaunawa ng salita ng Diyos, ay meron pong puwersa na kuminsan ay kumikilos upang ang ating mga isipan ay pagdilimin. Sapagkat ang banal na kasulatan po o ang salita ng Diyos ayon sa Biblia ay liwanag. At ang
salita ng Diyos ang siyang nagbubukas ng ating isipan para sa kaliwanagan. Pero kagaya na nasabi ko po, meron kuminsang puwersa na siya namang humahadlang upang hindi maliwanagan ang isipan ng maraming mga tao tungkol sa mga salita ng Diyos. At tama rin naman na sabi ni Sister Merlin na maliban na buksan ng Diyos ang ating isipan, ay talagang hindi natin mapapag-unawa ang hiwaga ng kanyang mga banal na salita. Kaya doon sa ebanghelyo na binasa ni Sister Merly, doon sa Lucas 24, verse, verse 45, ay binuksan ng ating Panginoon Jesucristo ang isipan ng mga apostoles upang mapag-unawa yung mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan tungkol sa kanyang gagampanang tungkulin dito sa lupa. Kasi bago po dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ay mayroon na pong nakatalang gagawain ang ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga sa isang artista ay mayroon ng mga script na gagampanan ang ating Panginoon Jesucristo para sa kanyang tungkulin na gagampanan dito sa lupa. At yan nga po yung pangyayari. Pero kagaya na nasabi ko, merong mga nagpapadilim ng isipan ng mga tao kapag lalo na nga po pagka naliliwanagan ang hatid po ng salita ng Diyos, kaliwanagan Kaya nga sabi, ang iyong mga salita'y liwanag sa aking landas at ilaw sa aking mga paa. So ang hatid ng salita ng Diyos, according to that particular verse, ay liwanag. Yan po yung nakalagay sa ating logo. Nasa sa gitna ng logo, Psalm 118 verse 105. Ang iyong mga salita ay liwanag at ang iyong mga salita ay tanglaw sa aking landas at liwanag sa aking mga paa. Pero meron pong mga nagpapadilim kung bakit hanggang sa kasalukuyan nagiging malabo ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung minsan, sabi natin, mapalad tayo, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pero sa pag-a-apply po nito sa ating buhay, ay parang hindi natin masabing talagang tunay na napakaliwanag ng salita ng Diyos sa ating buhay. Bakit po? Kasi meron po mga pangyayari kung minsan na tayo ay nadadala ng ating damdamin na kung minsan, kumbaga man tayo attend ng attend, may puwersa namang humihila sa atin upang tayo ay ibig sabihin ay hindi natin maipakilala ang tunay na liwanag ng Ebanghelyo sa ating buhay. Meron pong mga ganyang pangyari at yan po'y nasa sa Biblia, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ito po sinasabi. Gobi, pakilagay mo nga. Pakibasa mo na rin. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God. Ayan, ito pong merong puwersa na humahadlang. Ang sabi po rito, in their case, the God of this world has blinded the mind of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel. Yung liwanag po ng gospel. Kagaya po na nasabi ko kanina, ang salita po ng Diyos ay liwanag sa ating landas at ilaw sa ating mga paa. At yan nga po, pakilagay mo nga uli, Kobe, tutuloy ko. To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God. Ang binabanggit po rito sa simula,
in their case, the God of this world. Ay sino po ba ang Diyos ng sanlibutan ito? Ang Diyos po ng sanlibutan ito, na siya naman naghahasik ng kadiliman at siyang bumubulag sa isipan ng mga taong nagnanais na maligtas ay walang iba kundi si Satanas. Ang hatid po ni Satanas ay kadiliman at binubulag ang isipan ng mga tao, ng mga hindi, lalo na po yung hindi mananampalataya, upang lalo nang hindi nila makita ang liwanag ng gospel, ng gloria ng ating Panginoong Jesucristo, upang hindi lalo nilang makilala o makita ang liwanag ng gospel. Meron pong puwersa na pumipigil at yan po yung Diyos na tinatawag ng Biblia, Diyos ng sanlibutan ito. Kaya makikita po natin ng tuksuhin ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 1 the following, at saka Luke chapter 4 verses 1 and the following, yung pagtukso, temptation of Jesus in the wilderness. Diyan po ipinakikita na si Satanas nga po ay Diyos ng sanlibutan ito. Nung nag-uusap ang ating Panginoon Jesucristo at si Satan, ang sabi ni Satan, siya ang may-ari ng sanlibutan. At kung luluhod sa harapan niya ating Panginoon Jesucristo, ibibigay niya ang mga bagay na ito o ang lahat ng nasa sanlibutan ito sa ating Panginoon Jesucristo, proving na ang salita ng Diyos dito ay nagpapatunay na umaayon itong 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na Diyos ng sanlibutan, at yan po ay walang iba kundi si Satan. So my dear brothers and sisters, si Satan nagpapadilim. Ang dalan niya ay bulagin, pagdilimin ang isipan ng mga tao at mananampalataya. Kahit mananampalataya, kung minsan nabibiktiman nitong si Satanas. Napapagdilim ang isipan. Kaya nga po yung mga kaguluhan, masaloob at labas ng gawain, ano papagulo po talaga si Satanas. At ako'y naniniwala na kung minsan dapat ay tayo'y mag-ingat sa ating mga bibig, sa ating mga pagsasalita, kung sino talaga ang gumagamit sa bawat isa sa atin sa panahong tayo ay kumisay nadadala ng ating damdamin. Nagpapadilim, dumidilim. At ang dilim na ito kumisay naghahari at nagbubunga ng pagkawasak. Kaya yung mga pabigla-bigla nating mga pangungusap at pagkilos ay kuminsay may umaakay na puwersa sa atin ng kadiliman. Sorry. Kaya dapat nga po tayo magbantay din sa ating sarili. Ngayon, ano po ba ang ginagawa nitong ang propesiya na naaayon sa banal na kasulatan tungkol sa kadilimang ito? Actually po, ang kadilimang ito po ay sa sangkatauhan to eh. Hindi lamang ito sa ating buhay sa kasalukuyan, kundi ito po ay global eh, pang daigdig to eh. Basahin po natin sa aklat ng Isaiah chapter 60 verse 2. Ito po sinasabi. Isaiah chapter 60 verse 2. Pakibasa mo, Kobe. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. So ito po sinasabi ng banal na kasulatan. For behold, darkness shall cover the earth. So ito pong kadilimang ito lagana po ito. At binabanggit nga po rito sa buong mundo. Kaya makikita po natin yung lawlessness na hula
sa aklat ng 2 Timothy chapter 3, yung mga kasamaang magaganap sa huling araw. Yan po'y bunga ng kadiliman. For behold, darkness shall cover the earth. Kaya hindi lamang po isang lugar ito, kundi buong mundo. At yan po naman inakikita natin at nararanasan natin maging sa pakikinig lang ng mga balita. Nakikita po natin at narinig po natin, nasasaksihan natin na talagang mayroong mga kadilimang nagahari sa bawat sulok ng mundo. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. Kanino po nangungusap ang Diyos? Kay Propeta Isaias, na siyang magpapakilala ng glory ng ating Panginoon Jesucristo, ng liwanag ng ating Panginoon Jesucristo sa pagdadala niya ng mga salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang siyang nagbibigay ng liwanag, kung paano na si Satanas ay nagbibigay ng kadiliman at lumilikha ng kadiliman. Ang Panginoon po naman o ang Diyos ang lumilikha ng liwanag. At ang liwanag pong yan ay makikita sa mga taong ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang banal na salita. At ako pinagpapasalamat sa mga pagkakataong ipinagkakalob sa atin, sapagkat tayo po ay nagagamit ng Diyos upang ihatid ang liwanag. Ano po ba liwanag? Kagaya na nasabi ko sa inyo, Psalm 118 verse 105, ang mga salita mo ay liwanag sa aking landas at tanglaw sa aking mga paa. So malinaw po na ang salita ng Diyos ay ang siyang liwanag ng sanlibutan. Ngayon, gusto ko pong ipaunawa sa inyo, ano ba ang mga kadilimang ito na dala ng Diyos ng sanlibutan, na wala iba kundi si Satanas? Ano po ba yung kadilimang ito na inihasik niya sa isipan ng tao? Tayo po ngayon, mga kapatid, ayon sa binasa ni Sister Merly kanina, sa Luke 24 verse 45, binuksan nila ang kanilang mga isipan upang mapag-unawa ang banal na kasulatan. Mga kapatid, ngayon po ay binubuksan ng Diyos ang ating mga isipan upang maunawaan ano po ba yung kadilimang ito na namumugad sa bawat sulok ng mundo, na kung minsan nagaganap din sa ating buhay, sa ating kapaligiran, anumang sitwasyon mayroon tayo sa ating buhay, nakikita po natin yung kadilimang ito. Ano po ba ang kadilimang ito na nais na ipakilala ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po binubuksan niya ang ating isipan, kagaya ng pagbubukas niya ng isipan ng kanyang mga apostoles nang siya ay makasamang naglalakad sa daan ng anong lugar yon, Emmaus ba yon, na meron siyang nakasabay na mga alagad na hindi siya napagkilala. At nung bandang huli ay nakilala siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa at binuksan ng ating Panginoon ang kanilang mga isipan upang mapag-unawa na bago naganap ang pangyayaring iyon, ay inihula na ng mga propeta ang gagampanan ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang paghihirap, pagkapako sa krus, ay magkakaroon ng katuparan. At ito po'y napag-unawa ng mga apostol sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating Panginoon Jesucristo ng kanilang mga isipan, at napag-unawa nila ang kahulugan ng mga pangyayari. So my dear brothers and sisters, yan ding pagbubukas na yan ang ating isipan ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon upang makilala natin ang tunay na liwanag. At ang tunay na liwanag ay ang salita ng Diyos
ang gospel ng ating Panginoon Kristo na pilit na binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito upang hindi tayo makarating sa pagkaunawa ng kanyang mga banal na salita. Pero dahil po sa ang gawain ito ay ginagamit na magsilbing liwanag ng salita ng Diyos, ipinakikilala ng Diyos ng buong linaw kung sino ang naghahasik ng kadiliman at kung sino naman ang pinagbubuhatan ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kadiliman po ay ipinakikita ng Biblia. Ano po ba yung kadiliman na hasik ng Espiritu o ng Diyos ng sanlibutan ito na si Satanas? Basahin po natin sa aklat ng Romans chapter 13 from verse 12, 13, 14 hanggang 15 yata yun, Kobe. Pakibasa mo nga. The night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Yan po. Balik mo nga ulit sa 12, ito sinasabi, my dear brothers and sisters. Ang sabi po rito, the night is far gone. The day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness. Dapat daw po nating talikda na, itakwil na ang mga gawa ng kadiliman. At isuot po natin ang baluti ng kaliwanagan. At alam po natin ang baluti ng kaliwanagan is no other than the gospel or the word of God. The gospel of our Lord Jesus Christ is the armor of God. Yan po yung baluti. At pagka sinabi pong baluti, para kang merong bulletproof. Ibig sabihin, hindi ka tatablan ng anumang uri ng sandata sapagkat ikaw ay merong bulletproof vest o suot. Yan po naman ang katumbas niyan sa spiritual ay ang salita ng Diyos. Yan po yung armor of light. Kaya hindi ka pwedeng makipagdigma sa kadiliman o sa espiritu ng masama kung hindi ka nakasuot ng armor of light. Ang armor po, yung baluti. Kumbaga sa isang sundalo, yan yung bulletproof. Sinusuot ng mga sundalo. Sa labanang espiritual, ang armor ay yung armor of light. At ang light po is no other than the Word of God. Yan pong Word of God ay siyang nagiging baluti ng ating katawan o nagiging sandata na panlaban sa lahat ng uri ng masama. Yung armor of light. At yan po yung binubuksan sa bawat isa sa atin upang mapagkilala yung mga gawa ng kadiliman. Ano po ba yung gawa ng kadiliman? Lagay po natin sa 13. Ito po kasi yung mga gawa ng kadiliman sa ating buhay. Let us walk properly as in daytime. Dapat daw po tayong lumakad kagaya sa ilalim ng araw o sa liwanag ng araw. Anong ibig sabihin po nito? Lalayuan po natin, not in orgies. Tagalogin nga natin, Kobe, ito. Will you translate that in English? In Tagalog? Ang sabi po rito, magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Ang sabi po rito, huwag sa katakawan. Umisan po tayo hanggat sa higaan, kain pa ng kain. Kaya tayo ay taba ng taba. Huwag sa katakawan at paglalasing. Kasi yung sobra pong kain, kumisan pinapatay na rin natin yung ating katawan. Ganon din po ang bunga ng paglalasing.
Alam naman natin na ang paglalasing ay sumisira ng mga internal organ, lalo na po yung ating atay na siyang nagre-regulate ng mga chemical na pumapasok sa ating katawan. Nahihirapan sa pag-function yung ating mga internal organ dahil sa laging paglalasing o paglabis na pag-inom ng alak. Nakasasama po ito sa ating kalusugan. So my dear brothers and sisters, marami pong aral sa Biblia tungkol sa paglalasing. Marami pong aral dyan na masusumpungan sa banal na kasulatan. Nasa aklat po ng proverb yun. Nakasulat po roon na huwag kang titingin sa alak pag mapula sapagkat ito'y parang ahas na nanunuklaw. Ibig sabihin, huwag mo nang subukin yung matatapang na inumin sapagkat sinisira mo iyong kalusugan at magdudulot sa iyo ng malaking problema sa buhay. Katakawan at paglalasing, bunga po yan ng espiritu ng kadiliman. Yan po ang dilim na inihahasik ni Satanas. Huwag sa kalibugan. Ibig sabihin yung sobrang kalibugan na kahit na pinagnanasahan, kahit hindi niya asawa, yan po ay kalibugan na yan. Sobra po yan. Yan po ay gawa ng espiritu ng kadiliman. At sa kahalayan, masyadong mahalay na ang ating isipan at ang ating bibig, ang ating puso. At yan po'y mapag-uunawa natin kapag tayo nagbabasa ng Biblia. Ang salita po ng Biblia ay tulad sa isang salamin na kung saan nakikita natin ang mga bagay na hindi maganda sa ating loob at labas ng pagkatao. At isa po riyan sa kitang-kita ng salamin na salita ng Diyos ay walang iba kundi yung kahalayan na namumugad sa kaibuturan ng ating puso. Matanda na, punong-puno pa rin ang kahalayan ng kanyang puso, nguso, at maging ang kanyang pagkilos. Wag po tayo, yan po'y gawa ng espiritu ng kadiliman at yan po'y magdudulot sa atin ng pagkahiwalay sa kalooban ng Diyos. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Kuminsan po sa sobra sa mga bagay na kahalayang ito, ang mata po natin ay nagagamit din sa masama. Huwag po natin ipagamit ang ating bahagi ng katawan sa kahalayan at kasamaan. Kuminsan po yung ating mata nadadamay dyan. Huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Huwag sa pakipag-away. Ang taong nasa espiritu ng Diyos ay mapag-unawa sa kanyang kapwa. Oo, siya'y bagong dating sa gawain o nakasama na natin. Hindi karaka-raka kaagad na nabibitawan niya ang kanyang bisyo. Magkaroon tayo ng malawak na pag-unawa sa kanya. Habang siya'y dinidilig ng salita ng Diyos, pabayaan natin ang Diyos ang magtuwid sa kanya. Hindi ikaw sapagkat wala kang karapatang baguhin ang ugali ng isang tao. Ang liwanag ng salita ng Diyos na nagsasabi sa isang lasanggerong huwag kang maglasing, sa isang babaero na huwag kang makiapid, yan ang maglilinaw ng kanyang mga isipan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa kanyang sarili at ang salitang ito magpapabago ng takbo ng ating buhay. Ito ang tunay na liwanag na siyang mag-aalis ng kadiliman sa kaibuturan ng ating puso. Ibalik nga natin uli ko biroon sa verse na yun. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Malinaw po yan mga kapatid. Huwag. Ibig sabihin, pagbabawal. Huwag. Ginagamit po yung salitang huwag sa pagsaway. Huwag sa katakawan at paglalasing. Ibig sabihin ay pinagbabawalan kang magtakaw at maglasing. Pinagbabawalan kang sa bahagi ng kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan.
huwag kang mahilig na maging palaway sapagkat yan po'y masama. Sa Biblia po, ang mga bagay na yan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 24. Ito po sinasabi. Proverbs chapter 22 verse 24. Ito po sinasabi. Pakibasa mo, Kobe. Make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man. At sabi po ko sa Tagalog, pakilagay mo ako, Kobe, Tagalogin natin. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. So yan po ay paalaala sa bawat isa sa atin sapagkat yan po ay mga gawa ng espiritu ng kadiliman. Sa gawain po ng Panginoon, kaliwanagan ang siyang dapat na maghari. Pag-ibig, malawak na pag-unawa, pagtitiis, yan po yung mga katangian na dapat natin taglayin at hindi yung pagiging magagalitin, pagiging mainitin ng tao ay huwag kang sasama. Ibig sabihin, ang mga ito po, kung ito'y nasa loob ng gawain, ay dapat po'y iniiwasan at nilalayuan sapagkat patuloy pa rin siyang nasa ilalim ng kadiliman. Na siyang nagiging sanhi ng suliranin, nagiging sanhi ng problema, mapamilya at mapasa pakikipag-ugnayan sa mga kasama sa labas at maging sa loob ng gawain. Marami pong nagiging masamang resulta ang bagay na yan. Kaya please be sober and control ourselves. Kailangan matuto tayong magpigil ng ating mga sarili. Isa po yan sa bunga ng banal na espiritu, pagpipigil. Hindi panggigigil, kundi pagpipigil. Ang panggigigil ay kadiliman, ang pagpipigil ay kaliwanagan. Bahala ka ng pumili riyan, kapatid, pero yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ako po napakaraming pagkakataon na laging nagpipigil. At sapagat yan po ay isang magandang katangian ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Balik uli natin doon sa Romans chapter 13 verse 13 ba yung Obi? Chapter 13 verse 13. Romans. Let us walk properly as in daytime, not in orgies, drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Ayan, yung pagiging siloso. Alam po ninyo, yung jealousy, yan ay gawa ng espiritu ng kadiliman. My dear brothers and sisters, ang jealousy po, ayon sa Biblia, ay gawa ng espiritu ng kadiliman. At sabi po rito ay ganito sa James chapter 3 verse 16. Yan pong jealousy o pagkainggit, galing po yan sa espiritu ng kadiliman. Pakibasa mo, Kobe. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. At ibalik mo sa verse 50 naman. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. So, ganyan pong katindi pala pagka ikaw ay punong-puno ng pagsiselos. Yung selos po pala, ay sabi nga na iba hindi masama magselos o mainggit. Ang inggit po at ang selos galing po pala yan kay Satanas. Ang sabi po rito, this is not the wisdom that comes down from above, but is earthly and spiritual,
demonic. Ano itong demonic na ito? Ilagay mo uli sa 16. For where jealousy and selfish ambition exist, kapag ikaw ay mainggitin at Tagalogin nga natin ko ito. Nakalagay mo sa Tagalog. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. So makikita po natin dito na yung palang paninibugho o jealousy talagang kay Satanas to. Ito po'y gawa ng espiritu ng kadiliman. Kaya huwag po nating bibigyan daan sa ating buhay ang pagkainggit o di kaya'y ang pagsiselos. Yung pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ito po'y kadiliman na nagaganap. Nagaganap po ito. Kaya wag po tayong padala sa mga bagay na makasasamang tulad nito. Alam natin ito na ito'y bunga ng espiritu ng kadiliman. Ito po'y gawa ni Satanas sa ating buhay. Alam na po natin, kilala na po natin yan. Kaya pag ikaw'y nakakaramdam niyan, kailangan ay ang pananampalatay sa Diyos. Kailangan sa halip na jealousy o ano bang masama, kailangan pag-ibig ang siyang umiral sa puso at isipan ng isang Kristiyano. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ito po sinasabi. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Pag-ibig ang dapat natin isaksak sa ating isipan. Love Basa mo, Obi? Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Ayan. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Ilagay mo nga sa King James Version, Kobe. Ang sabi po rito, charity suffered long. Pakibasa mo nga, Kobe. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. So yun po, hindi na iinggit, hindi naninibugho, hindi na iinggit ang pag-ibig. Kaya kabaligtaran po yun ang pag-ibig ay kabaligtaran ng paninibugho o ng pagkainggit. Ang isang anak po ng Diyos na namumuhay sa kaliwanagan ng liwanag na ebanghelyo ni Kristo ay dapat mapagmahal na tao. Pag sinabing mapagmahal, ang ibig sabihin po niyan may malawak din siyang pag-unawa sa kanyang kapwa. Hindi ang tinitingnan niya yung mali sa kanyang kapwa. Ang tinitingnan niya yung mabubuting ginagawa ng kanyang kapwa. Ang isang tao nasa kadiliman, ang tinitingnan ay yung mali. Kaya kahit gumawa ka ng 100 mabuti, pag nakagawa ka ng isang mali, ang nakita niya yung isang mali. Ganyan po ang karamihan sa tao sa kasalukuyan. Nakalimutan ang 99 na ginawang mabuti dahil sa pagkagawa ng isang pagkakamali. Ito po yung mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran. At sa pagtataglay ng ganitong pananaw sa ating buhay, nakikita natin tayo'y nasa kadiliman pa. Pero kung tayo po'y nasa kaliwanagan, ang pag-ibig ang nagtatakip sa lahat ng pagkukulang o kasalanan ng nagagawa ng isang tao. Kaya ang pag-ibig ang kabaligtaran ng mga inggit, ng mga selos, at lahat ng gawa ng espiritu ng kadiliman. Kaya dapat po tayo ay mapagmahal. Palibasay, yan naman talaga ang
numero unong utos ng Diyos. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Yan po ang unang-unang kautusan. At kung tayo namumuhay sa liwanag, yan ang dapat na nakalagay lagi sa kaibuturan ng ating puso. At ako po'y naniniwala na kapag ang unang kautosang ito namumugad sa ating puso, walang kadilimang maaaring maghari sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, balikan natin ng kaunti ang pahayag ni Sister Merly tungkol sa Ebanghelyo ng Lucas chapter 24 verses 35 to 49. Pakibasa mo nga, Kobe. And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. Tuloy-tuloy lang, Kobe, hanggang 49. As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened and thought they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled, and why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures, and said to them, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. So, yan po ang Ebanghelyo na ipinagkaloob ng Panginoon kay Sister Merly. Balik nga uli natin sa 35, Kobe. Ang sabi po ay ganito, "Then they told what had happened on the road." Kasi kung babasahin po natin yan sa simula, ay makikita po natin na ang Panginoon Jesucristo ay sumabay dito sa mga alagad na ito habang sila ay nag-uusap sa daan, hindi nila napagkilala ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya dito po sa puntong ito, then they told what had happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. Na pagkilala po nila ang ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagpuputol-putol ng tinapay. At sa verse 36, ito po ang sinasabi, "As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, 'Peace to you.'" Ayan. At tuloy-tuloy lang ako eh. "But they were startled and frightened and thought they saw a spirit." Yan, tuloy lang. "And he said to them, 'Why are you troubled and why do doubt arise in your heart?' Ayan. See my hand and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bone, as you see that I have." Alam po ninyo rito, para makumbinsin niya ang pagdududa, na maalis ang pagdududa sa puso ng kanyang maalagad na ito, pinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang paa na may butas at ipinahipo niya ito. At touch me and see. Hipuin ninyo at tingnan ninyo. Ayan. "For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have."
Kasi nagdududa sila na hindi laman at dugo yung nakikita nila, ay ipinahipo at ipinakita yung mga butas sa kanyang kamay. Pagpapakilala ng ating Panginoon Jesucristo na ang Espiritu walang laman at buto. Nakagaya ko na nakikita ninyo na mayroon ako. Yan ang sabi niya. Sa verse 40, and when he had said this, he showed them his hand and his feet. Ayan, pinakita niya nung masabi niya yun. And while they still disbelieved for joy and were marveling, he said to them, have you anything here to eat? Yan, ipinakikita pa niya na siya'y talagang buhay. Humingi siya ng pagkain. Ayan. Verse 42, they gave him a piece of broiled fish. Yan, para talagang makumbinsin niya. And he took it and ate before them. Yan. Talagang ipinakita niya na siya'y kumakain upang makumbinsin nila na hindi sila namamalikmata. Talagang muling nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo na may katawan. Ayan. At sa verse 44, then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophet and the psalm must be fulfilled. Alam po ninyo, yan 3 beses na inihula ng ating Panginoon Jesucristo sa Biblia na talagang kailangan mag-suffer ang Panginoong Jesucristo. 3 beses po inihula niya sa Biblia. Kaya inire-remind po lang ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga sinasabi. I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophet and the psalm be fulfilled. Yan po binanggit niya ito sa aklat ng Mateo chapter 17 verse 22. Habang kahasap niya ang kanyang mga apostoles, sinabi po niya yan. Matthew 17:22. Pakibasa mo nga. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is about to be delivered into the hands of men. Ayan, inihula po yan ng ating Panginoon Jesucristo. At yan po, bago pa niya yan sinabi sa Matthew 17:22, sinabi rin niya yan doon sa aklat ding yan ng Mateo chapter 16, verse 21. Binanggit din po niya yan. Sinasabi niya mga bagay na magaganap sa kanyang buhay. Pakibasa mo, Kobe. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the 3rd day be raised. So, iyan po yung mga pananalita ng ating Panginoon Jesucristo bago po naganap yung pagkamatay niya sa krus. To prove na yung kanyang mga sinasabi bago pa siya namatay ay totoong totoo. Basahin po natin sa aklat ng John chapter 14 verse 19. Ito po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo kung bakit siya nagsasalita ng gano'n. John chapter 14 verse 29. Yung pala 29. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. Yung pala ang purpose ng kanyang pagsasabi na magaganap sa kanyang buhay. Na siya ipapako sa krus, siya ipahihirapan, papako sa krus at mamamatay at sa 3 araw muling mabubuhay. Ang purpose po nun, kaya niya sinasabi, bago pa ito maganap, para manampalataya ang kanyang maalagad sa kanyang mga sinasalita. At gayon din naman tayo na nagbabasa ng Biblia ay maniwala
na talagang totoo ang mga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Burahin natin ang ating pag-aalinlangan sa kanyang mga banal na salita sapagkat bago pa naganap ang pagkapako niya, ang paghihirap at pagkamatay sa krus at pagkabuhay pagkatapos ng 3 araw, ay sinabi na niya at nagkaroon ito ng katuparan upang burahin ang mga pagdududa sa ating mga isipan. Pakibalik mo nga uli ron sa verse na yon. And now I have told you before it takes place, so that when it does take place, you may believe. Ayon, ang purpose po noon, kaya sinasabi niya bago mangyari, kapag nangyari na, ay manampalataya kayo at maniwala. Huwag nang magduda sa kanyang mga salita. Yan po ang layunin ng Panginoon Jesucristo. Balik natin dun sa Luke 24 verse 44. And then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophet and the psalm must be fulfilled. Yung law of Moses and the prophet and psalm, marami pong hula sa psalm eh. Meron ding hula sa kay Isaiah, ang pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang paghihirap. Basahin natin sa aklat ng Isaiah chapter 53 from verse 5 and the following. Inihula po yung kanyang paghihirap bago pa isinilang ang ating Panginoong Jesucristo sa laman, inihula na ang kanyang mga paghihirap. Isaiah chapter 53 verse 5 and the following. Pakibasa mo nga, Kobe. Tuloy-tuloy lang. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Tuloy. All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Oh, yan. Yan po ang mga naganap sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Long time before His coming, inihula na po yan sa Biblia. Marami pa pong bahagi sa banal na kasulatan ang ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo tungkol sa magaganap. Pinakita ng mga propeta tungkol sa magaganap sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ang suma total nito, bakit niya ginawa ang mga bagay na ito na ibinigay niya ang kanyang buhay, pinahirapan siya, naghirap? Ano ba ang katuturan at kahalagahan nito sa ating buhay? Basahin po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito po sinasabi, ito ang buod at kahalagahan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Basahin po natin. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Yung pala naman ang ibig sabihin, kaya niya tiniis yung mga paghihirap na yan. For you and me, for the sake. And sabi rito, for our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Tagalogin nga natin, Kobe. At sabi po rito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, talaga po namang hindi nagkasala ang ating Panginoon Jesucristo, ay kanyang inaring may sala. Doon po palang pinahihirapan ng ating Panginoon Jesucristo at siya ay nabayubay, ipinako sa krus, nabayubay at namatay. Yung po pala naman ay ang sinisignify noon ay tayo. Dinalan niya sa krus ang ating mga kasalanan.
Wala siyang kasalanan, pero dinalan niya lahat ng ating kasalanan. Kaya yung ating kasalanan ang kasama niyang ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang kasalanan, pero dahil sa dinalan niya ang ating kasalanan, wala siyang kasalanan, pero inamin niya na siya ang nagkasala, ay nadalan niya yung ating kasalanan sa krus. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa kanino? Sa atin, upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. So yun po pala yung conclusion, yung final, that is the final conclusion ng kanyang paghihirap. Dahil sa atin, upang madalan niyang ating mga kasalanan at upang mula sa ating mga kasalanan, makasama niyang mapako sa krus at mamatay siya sa kasalanan, kamatayan ng bawat isa sa ating mga kasalanan, ay maging katuwiran tayo ng Diyos. So, yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao at ipinagkaloob ang kanyang buhay upang sa pamamagitan ng salitang ito ng Diyos, tayo naman ay magkaroon ng isang panibagong buhay kay Kristo Jesus. So my dear brothers and sisters, makikita natin ang kadakilaan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. May balik natin doon sa Lucas 24 verse 45. Ito po sinasabi. Sabi po sa Luke chapter 24 verse 45. Pakibasa mo uli, Kobe. Then he opened their minds to understand the scriptures. So ito po ang good news sa bawat isa sa atin. Ito po yung naganap sa mga apostoles, hindi nila mapag-unawa ang kahulugan noon. Pero ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, then He opened their minds to understand the scripture. Sabi nga ni Sister Merly, kahit anong pagsumikapan mong gawain, hindi mo maintindihan. Kasi ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay kaloob ng Diyos na siyang nagbubukas ng ating isipan. Kahit makinig ka minsan ng makinig, magbasa ka ng magbasa, bakit sinasabi mo, hindi ko maintindihan ito? Not unless that God open your minds to understand what you are reading and what you are hearing, you will not be able to understand. The same thing that happened in the book of Acts. Meron pong nakikinig ng salita ng Diyos at siya po'y natouch ang kanyang puso. Why? Because binuksan ng Diyos ang kanyang pandinig. Basahin po natin sa aklat ng Acts chapter 16 verse 14. Ito po sinasabi. Acts chapter 16 verse 14. Nakibasa mo, Kobe. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. So, yan po. Kaya nagpapatunay na talagang hihiling tayo sa Diyos na buksan niya ang ating isipan at ang ating pagkaunawa. Buksan ang ating mga puso. Kagaya rin ni Lydia, sabi rito, one who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods. Mayaman po ito si Lydia, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. So makikita po natin dito na ang Diyos pa rin ang nagbubukas ng puso ng isang tao upang mapag-unawa niya kung ano ang tunay na plano ng Diyos sa kanyang buhay. The same thing to ourselves, my dear brothers and sisters.
Let us pray to God na buksan niya ang ating mga isipan. And actually, binubuksan na nga niya ngayon ang ating isipan sa pagkaunawa sa kanyang mga banal na salita upang lalo nating mapag-unawa ang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang plano na nais niya na matupad sa ating buhay upang marating natin ang final destination at yan po yung buhay na walang hanggan. Hilingin natin, hiling ko sa Diyos na lagi tayong buksan ang ating kaisipan sa hiwaga na ebanghelyo upang tayo'y makalakad ng matuwid sa daigdig na ito. Alisin ang mga puot, galit, hinanakit, ang pagiging magagalitin sa ating buhay. Ilagay natin ang unang utos ng Panginoon, idambana sa ating puso. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Love ang dapat natin isabuhay. At ang ikalawang utos, love yourself love your neighbor as you love yourself. So mula po sa pag-ibig sa Diyos, tuturuan tayo ng pag-ibig sa Diyos, ng pag-ibig natin sa Diyos upang maibig natin ang ating sarili at kung paano natin niibig ang ating sarili, gayon ding iibigin natin ang ating kapwa. Ayaw mo na ikaw ay masasaktan, huwag kang manakit ng damdamin ng iyong kapwa. Gawain mo ang mabuti sa iyong kapwa upang ang mabuti rin ang gawain sa iyo ng iyong kapwa. Ganyan lang naman ang batas ng buhay, mga kapatid. Sa bandang huli, mga kapatid, ang aking hiling lang sa inyo, kung bagaman meron tayong mga pinagdadaanan, maging sa ating mga pamilya at sa loob at labas ng gawain, sa ating relasyon, sa ating mga kaibigan, ang pag-ibig ang siya nating dapat na maging sandigan sa ating buhay, na siya magdudugtong ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Basahin natin ang Colossians chapter 3 from verse 12 and the following. Ito po ang ating pag-aaral ngayon. Ang sabi rito, Colossians chapter 3 from verse 12 hanggang 14. Ang sabi po ay ganito. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Hanggang 14 ko. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So iyan po ang bili ni St. Paul in his letter to the Colossians. Tagalogin natin from verse 12, Kobe. At sabi po ay ganito, at sa mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. 13. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Ako yung tagal ng pagtitiis. Matagal na po pinapractice ko ang pagtitiis. Kasi kung wala po akong pagtitiis, hindi na nyo ako makikita rito. Yung pagtitiis ay mahalaga. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, tayo nga ay pinatawad niya ay gayon din naman ang inyong gawin. Sa 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Alam po, yung mga katangiang yun, para pala yung walis. Bawat tingting ay mahalaga at ang tali
upang mapagsama-sama mo yung lahat ng mga katangiang iyong mabubuti. Ang pantali roon ay pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Sa pamamagitan ng pag-ibig, magagawa mo ang lahat ng bagay na yon sapagkat yon ay binigkis ng tali ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Naway ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesucristo siya maghari sa bawat isa sa atin at patuloy nating isabuhay ang mga salitang ito na liwanag na nagmumula sa Diyos. Ang sabi niya, ang aking mga salita ay tanglaw sa iyong sa landas at liwanag sa iyong mga paa. Nawa mga kapatid, ang taglayin natin ay liwanag at lumayo tayo sa lahat ng uri ng gawa ng kadiliman. Maraming salamat po mga minamahal na magulang at kapatid, at higit sa lahat maraming salamat sa Diyos na siyang nagkaloob ng ganitong mga gintong pagkakataon sa ating buhay upang tayo maitawid mula sa kadiliman patungo sa walang hanggang kaliwanagan, at yan po yung kanyang banal na kaharian. Sumainyo nawa ang kanyang pagpapala at ang kanyang pag-ibig. To God be the highest glory. Amen. Sige. Narito. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Kayong pumansakit, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Gayon paman sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon.
napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dingin, kalakip ng awitin. Iyong dingin, kalakip ng awitin. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil nandito naman po kami, Panginoon, at muli mo na namang binigyan, Panginoon, na magkasama-sama kaming lahat, Panginoon, ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa blessings, Panginoon, na inyong binigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pagproteksyon ninyo sa amin sa buong isang linggo, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, itong aming gawain, Panginoon, naway marami pang taon, Panginoon, ang darating at dadami kami, Panginoon, na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. I-bless niyo po kami, Panginoon, dahil sisikapin po namin, Lord, na marami kaming makakayaya pa kami ng mas marami pang mga kaluluwa na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At blessan niyo rin po, Panginoon, itinataas ko rin po sa inyo ang aming prayer night, Panginoon, at ang aming charity, Panginoon. Naway bigyan niyo pa po kami, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, para makapagtrabaho kami ng maayos, Lord, at makapagbigay kami ng maituloy-tuloy namin, Panginoon, ang aming charity, Panginoon, para po magawa po namin, Panginoon, na makatulong sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, si Brother Albert na siyang namumuno sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon, pati na po, Panginoon, si Sister Shirley. At ang iba ko pang mga kapatid, Panginoon, sila Sister Levi, Sister Joyce, Brother Randy, Sister Merly, at ang iba pa, Panginoon, na mga kapatid ko na hindi ko napapangalanan, Panginoon. Itinataas ko po sila sa inyo lahat, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. At naway mas marami pang taon, Panginoon, ang aming marating, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang buong mundo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, naway maiwas kami, Panginoon, sa mga kalamidad, Panginoon, at itinataas ko rin po sa inyo ang mga taong lahat ng may mga karamdaman sa panahon na ito, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Lord. Hipuin niyo po sila, Lord, sa inyong mga makapangyarihang kamay, Panginoon. Pati na po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang lahat ng mga taong nagugutom, Panginoon, ang mga nagsasuffer ng mga kalamidad, Lord. Kayo na po ang bahala, Lord. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon. Ganun na din po, Lord, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo ang lahat, Panginoon. Kayo po, Lord, ang aming pinakapangyarihan na mga doktor o mga magbibigay sa amin ng proteksyon, Panginoon. Kayo na pong bahala sa amin, Lord. Gabayan niyo po kami palagi, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo ang lahat, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking mga client, Panginoon. Naway bigyan niyo rin po sila ng mahabang buhay pa, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa inyong mga proteksyon sa amin, Lord, sa mga blessings, Panginoon, na inyong mga binibigay sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po.
In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mga kapatid, let's thank the Lord and sing with us. Something for you today. And there is one thing that I want to say. You know, more than given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You gave me heart with a song of praise. Without a song, I will bless your name. You know, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You gave my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a laughter song, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. You, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, tayo po'y dumating naman sa huling bahagi ng ating gawain. Maraming pong salamat sa inyong lahat sa pakikinig at sa pag-join sa amin sa gawain ito every Sunday. And hope we will see you again soon next week and have a lovely week ahead. Thank you so much. God bless us all.